nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang mapaslang ng ating bida ang court lady sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito at pagbasag sa kanyang bungo. Matapos ay agad na nagtungo sa kanya ang dalawang guardian at si Heobong, sabi nito na nagawa na nila ang iniutos ng kanilang Demon Lord Xian Yuwon, at magiging mahirap na upang makita ang martial arts ng Heavenly Demonic Cult sa katawan ng mga namatay. Kaya naman ay sinabi ng Grand Guardian kay Yuwon na kung babalik na ba sila sa demonic cult. Sabi ni Yuwon na ito ang kanyang plano, ngunit mukhang ang Darkness Sect Squad leader ay nagawang mahuli ng mga ito. Sabi naman ng Grand Guardian na hindi nito nais na pangunahan ang kanilang Lord Xian Yuwon. Ngunit nais niyang tanungin ang ating bida na kung ang nais ba nito ay ang palayain sila. Dagdag naman ng Left Guardian na ang gagawin ni Yuwon ay mapanganib. At ang mga ito ay mga sinanay upang paghandaan ang ganitong eksaktong senaryo, at alam nito nakikitilan nila ang kanilang mga sarili kung sakaling makita na imposible na ang makatakas. Dagdag pa nito na hindi man niya gusto ang ideya na ito ngunit mas maganda na sukulan na lang nila ang pagsadyap sa mga nahuling miyembro ng demonic cult. Sa isip naman ni Heobong na kahit ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay hindi nagawang malaman ang patungkol sa Imperial Palace Guardians. At napapatanong kung wala na bang iba pang pagpipilian kung hindi ang iwanan na lang ang kanilang mga kasamahang espiya sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagsalita si Yuwon, sabi nito na siya ang nag-utos sa kanila na gawin ang bagay na ganito, at tingin niya ay hindi siya nababagay sa kanyang posisyon kung iiwanan lamang niya ang mga ito ng ganito lamang. Hindi naman maiwasan ni Heobong na maging emosyonal dahil sa parehas sila na nararamdaman ng kanyang Demon Lord sa kalagayan ng mga espiya na nagawang mabihag. Ngunit sinabihan naman sila ni Yuwon na ang mahalaga sa ngayon ay ang huwag mamatay sa kamay ng mga ito. Kaya naman ay nagtanong ang Left Guardian na kung ano ang kanilang gagawin, dagdag pa nito na nagawa na nilang maayos ang mga ebidensya sa lugar na ito, ngunit upang mahanap ang squad leader ay kakailanganin nilang dumaan sa kanilang gwardya. Sabi naman ng Grand Guardian na mayroon pang ibang paraan, dahil sa nag-iwan pa siya ng isang court supervisor kung sakaling kailanganin nila, at maari nilang tanungin ang isang iyon. Nagtanong naman ang Left Guardian na kung nakakasigurado ba siya na magagawang umamin ng court maid na iyon, dahil sa tingin niya ay hindi, kaya naman ay nagtanong ito kay Yuwon na kung maari ba siyang magbigay ng isang suhestyon sa kanilang plano. Maya-maya pa ay nagising naman ang isang court supervisor, sa isip niya na mukhang nawalan siya ng malay, at ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganito sa kanya, nang bigla naman itong napapatanong na kung ano ang nangyari na sa paligid. Matapos ay nakita nito na ang lahat ay wala ng buhay sa kanyang paligid, sabi niya na anong nangyari nang nawalan siya ng malay, at kung isa lamang bang bangungot ito, nang napalingon naman ito sa kabilang direksyon dahil sa hinahanap nito ang Second Supreme Guardian, nang hindi naman siya makapaniwala nang makita ang wala ng buhay na katawan ng court lady. Dagdag nito na mukhang ang lahat ay napaslang habang wala siyang malay ng mga halimaw na miyembro ng demonic cult, at hindi nito alam kung gaano na siyang katagal na walang malay, kaya naman ay kailangan niya na makapunta sa Imperial Palace Guardian ngayon upang sabihin ang mga nangyari dito. Ngunit nang subukan itong makatayo ay bigla naman siyang bumagsak ulit sa sahig. Nang nagulat naman ito, dahil sa pati ang kanyang mga paa ay nagawa na ding maputol. Nang nakarinig naman siya ng mga embroidered uniform guard sa di kalayuan at sinasabi ng mga ito na sa bandang iyon ay may natitira pang buhay na court maid, nang makalapit ang dalawang gwardya ay namukha naman nila ito at napasabi na siya ay isa sa mga court maid supervisor. Matapos ay tinanong naman nila ang court supervisor kung mabuti lamang ang lagay niya, na sinang-ayunan naman nito, at nagtanong sa gwardya na kung gaano na silang katagal na naglilibot sa lugar na ito. Sumagot naman ang gwardya na kaka-rating lamang nila dahil sa may naririnig sila sa di kalayuan ng may nangyayaring kaguluhan sa direksyon na ito, ngunit ang naabutan na lamang nila ay ang lugar na punong-puno ng mga bangkay, at ang isa sa kanila ay agad na bumalik upang may report ang sitwasyon dito kaya naman ay sigurado siya na ang iba nilang kasamahan ay paparating na. Sa isip naman ng court supervisor na hindi pa pala ganun ito katagal, kailangan niya na may report ang mga nangyari dito sa kanilang mga matataas sa Imperial Palace Guardian ngayon din upang ang mga miyembro ng demonic cult ay hindi na magawa pa na makatakas. Kaya naman ay sinabi nito sa mga gwardya na kung magagawa ba ng mga ito na matulungan siya,
Sumang-ayon naman ang gwardya at sinabi na kung nais nito ay agad na silang tatawag ng manggagamot upang lunasan ang mga pinsala na natamo niya. Ngunit sinabi ng court supervisor na hindi ito ang nais niya na tulong dahil mayroong mas importante pa bukod dito, dahil mayroong mga mapanganib na kalaban ang nakapasok sa kanilang palasyo at ngayon ay kailangan niyang may report ito kaagad. Hindi naman makapaniwala ang gwardya sa sinabi nito. Kaya naman ay sinabihan niya ang court supervisor na huwag na itong matakot dahil maya-maya lamang ay ang embroidered uniform guard ay nandito na. Sabi naman ng court lady na hindi sila ang nais nito, kaya naman ay inutusan niya ang gwardya na bitbitin niya ang babae sa kanyang likudan dahil sa hindi nito magagawa ang makalakad ay ituturo niya ang kanilang daan, dagdag pa nito na kailangan nilang magmadali dahil sa wala nang natitira pang oras para sa kanila. Kaya naman ay nakangiting sinabi ng isang gwardya na kung kailangan na talaga nilang magmadali ay masusunod ito sa kanyang ninanais na gawin nila. Matapos ay sinabi ni Heobong na magmadali itong umakyat sa kanyang likod. Nang matagumpay na nakasampo ito sa likudan ni Heobong ay agad naman na itinuro nito ang direksyon ng kanilang pupuntahan, matapos ay mabilis na silang kumilos upang magtungo sa kailangang puntahan ng court supervisor. Sa nangyayari naman ay napapangiti dito si Yoon dahil sa ang kanilang plano ay gumagana ng maayos. Sa kanilang ginagawang pagtakbo naman, ay sinabi kay Heobong ng court supervisor na kung wala na bang mas ibibilis pa ito. Sumagot naman ito na hindi niya magagawang bilasan dahil sa hindi maganda ang kalagayan niya. Sinabi naman ng court supervisor na huwag na nitong intindihin ang kalagayan niya at magmadali. Kaya naman ay sinabihan siya ni Heobong na kung ganun ay kumapit lamang ito ng mahigpit. Habang tumatakbo naman sila ng mabilis ay may napansin ang court supervisor, sabi niya na napakabilis ng isang ito. Alam niya nang marunong sa martial arts ang mga embroidered uniform guards, ngunit ang magawa ang ganitong bagay ay talagang nakakapagtaka. Dagdag pa nito na ang isa niyang kasama ay hindi din nagagawa na mapag-iwanan sa kanilang bilis, at sa tingin niya na ang martial arts prowess ng isang ito ay mas mataas pa sa isang first-rate martial artist. Nang napahinto naman siya sa kanyang mga iniisip, sabi nito sa dalawa na malapit na sila at mas lalo pang bilasan nito ang pagtakbo. Sabi naman dito ni Yoon nang malapit na sila, na ito ay ang Imperial Tomb. Nang makarating naman sila sa bakana ng Imperial Tomb ay inutusan niya ang dalawa na magsipaghinto. Matapos ay inilapit ng court supervisor ang kanyang bibig sa tenga ni Heobong, matapos ay hiniwakan nito ang kanyang leeg. Sa nangyari ay bigla naman na nagtanong si Heobong na kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Sabi nito na siya ay isang third-grade civil servant ng Imperial Palace Guardian, at tumatanggap siya ng mga direktang utos mula sa kanilang Imperial Majesty. Dagdag pa nito na kailangan nilang kalimutan ang lahat ng kanilang makikita at maririnig sa lugar na ito. Dahil kung hindi ay papaslangan niya siya bilang ang utos ng Imperial Majesty. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay nagutos na ang court supervisor na magmadali na silang pumasok dahil sa wala nang natitirang oras. Sa isip naman ito habang papaakyat sila ay nalulungkot siya para sa mga ito dahil sa tinulungan nila siya. Ngunit dahil sa hindi pinapahintulutan ang mga ito na pumasok sa lugar na ito, ay kailangan niyang paslangin ang mga ito sa mismong pagpasok nila. Nang matagumpay na makaakyat ang mga ito ay napapatanong naman si Yoon na kung ito ba talaga ang libingan ng Founding Emperor, at kung anong ginagawa naman nila dito. Matapos ay agad naman na pumasok sila sa loob, nang bigla silang napahinto nang makita nila ang larawan ng Founding Emperor ng Ming Empire. Matapos ay nagalit naman ang court supervisor na kung bakit nananatili pa din itong nakatayo matapos na makita ang kanilang founding emperor ng Great Ming Empire. Sumagot naman si Yoon na kailangan nilang yumuko dito bilang paggalang sa founding emperor ngunit walang insenso ang nakalagay dito, at gaya nga ng sinabi niya na kailangan na nilang magmadali. Kaya naman ay sabi nito na kung magtutungo sila sa kanang bahagi nito ay may makikita silang pulang tela na may imahe ng dragon ang nakaberde sa harapan nito, at magtutungo sila doon. Nang makarating na sila sa lugar na sinasabi ng court supervisor, ay napasabi na lang si Yoon na mukhang may sekretong lagusan dito sa may libingan ng Founder Emperor. Napakatalino ng ganitong ideya at walang kung sino ang makakaisip na may ganitong bagay dito.
Sabi naman ng court lady na lumapit pa si Heobong sa pader. Nang makalapit na sila, ay napansin ni Yuwon na ito ay kulay asul at mukhang ang pader ay gawa sa jade, at ang larawan na nakaukit dito ay mukhang ang mythical creature na Kirin. Ang Kirin ay tinatawag din na ang incarnation of fire, at nagpapalabas ang mga ito ng malakas na apoy sa kanilang mga katawan. Ito ay isang ancient mythical creature na kilalang kilala din sa buong Jianghu, at kagaya ng isang phoenix, ay kinukonsidera din ang isang ito bilang simbolo ng paglabas ng isang enlightened ruler. Kaya naman ay sabi ni Yuwon na ang larawan na nakaukit dito na gaya nito sa isang altar ng founding emperor ay parang may kung ano sa likod nito, at isa pa sa kanyang napansin, ay ang pamamaraan ng pag-ukit sa larawan, dahil mukhang ginawa ito gamit ang daliri, at ang nag-ukit dito ay sigurado siya na nagtataglay ng malakas na chi. Sabi naman ng court supervisor na wala ng oras pa para mamangha sila sa kanilang nakikita, kaya naman ay inutusan nito si Heobong na mas lumapit pa sa nakaukit. Matapos ay inilagay naman nito ang kanyang mga daliri sa isang parte ng nakaukit na larawan ng Kirin, na hindi din nagtagal ay biglang nagbukas. Nang may napansin naman dito si Yuwon, sabi nito na nakakaramdam siya sa lugar na ito ng malakas na kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob nito. At mas malakas ito kumpara sa kakaibang enerhiya na naramdaman niya sa court lady kanina, at tingin niya na ang Imperial Palace Guardian Hall ay dito na sa lugar na ito. Matapos ay sinabi nito na kailangan na nilang magmadali na makapasok, na sinang-ayunan naman ni Heobong, kaya naman ay nagmadali na ulit ang mga ito na pasukin ang kaloob-looban ng lihim na basement ng Imperial Tomb. Habang nagtutungo ang mga ito sa loob ay sinabi ni Yuwon sa court supervisor na hindi niya alam na may ganitong klaseng lugar pala sa loob ng Imperial Palace. Tapos tinanong niya ito na kung may mga bilangguan ba sa lugar na ito dahil sa lawak nito. At kung saan naman ito naruroon, sabi naman dito ng court supervisor na ito ay hindi isang tanong ng isa lamang hamak na gwardya na dapat niyang sagutin. Kaya naman ay sumunod lamang ang ating bida sa kung ano ang iniuutos niya sa kanila. Nagagalit naman si Heobong sa naririnig niyang ito at sa isip niya na kung anong lakas ng loob nito na kausapin ng ganon ang kanilang Demon Lord, at ngayon ay nasa limitasyon na siya ng kanyang pasensya at nais na niyang paslangin ito, nang bigla naman siyang nakaamoy ng mga dugo sa di kalayuan. Nang makarating naman sila sa Imperial Palace Guardians Hall Central Pathway, ay nagulat ang court supervisor na paanong mga wala ng buhay ang mga gwardya na sana ay mga nakatayo dito at nagbabantay at napapatanong kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Sabi naman ni Yuwon na ang nangyari ay hindi niya inaasahan dahil mukhang mayroong mga bisita bago pa sila makarating dito, nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakikilala niya ang boses na iyon. Dagdag pa ng ating bida na tingin ito na hindi na niya kailangan pa na umarte sa oras na ito, at nais niyang tanungin ulit ito sa ikalawang pagkakataon, na kung nasaan ang mga bilangguan ng Imperial Palace Guardians. Sabi nito na ang ganitong kakaibang nararamdaman niya sa lalaking ito, ay sigurado siya na ito ay ang Demon Lord ng Heavenly Demonic Cult, ngunit nagtataka naman siya dahil sa nagawa nitong mabago ang kanyang boses, at mukhang gumamit ito ng isang kakayahan upang magawang mabago ang kanyang boses. Dagdag pa nito na ang akala niya ay nagawa na nilang mapaslang ang lahat ng kanyang kasamahan at nagmadali na tumakas, nang bigla naman na sumagi sa isip niya na mukhang nais ng mga ito na mapasok ang loob ng Imperial Palace Guardians Hall, at mukhang ang isang ito na may dala sa kanya ay isa sa kanyang kasamahan, kaya naman ay mabilis niyang inatake si Heobong. Kaya naman ay mabilis na hinugot nito ang kanyang espada, ngunit bago pa tumama ang atake nito kay Heobong, ay mabilis naman na tinanggalan ito ng ulo ng ating bida. Matapos ay nagulat naman si Heobong dahil sa bigla na lang na napaslang ang bitbit niyang court supervisor sa kanyang likod, kaya naman ay napasabi na lang ito na ang akala niya ay mas mabilis niyang mahuhugot ang kanyang espada, ngunit ibang klase ang bilis ng kanyang Lord Xian Yuwon. Tinanong naman siya ng ating bida na kung hindi ba ito nasaktan, na sinang-ayunan naman niya. Matapos ay napapatanong naman dito si Heobong kung ano naman kaya ang nangyari sa lugar na ito. Nang may napansin naman ito sa mga bangkay ng mga tao sa lapag, sabi ng ating bida na ang mga bakas sa kanilang mga katawan ay marka ng kanilang demonic cult techniques, maging sa isa pang bangkay ay ganun din, at ang mga bakas ng mga martial arts sa mga ito ay sigurado siya na lahat ay martial arts ng demonic cult,
Dagdag pa nito na ang taong makakakita ng mga nangyari sa mga ito ay iisipin na kagagawan ito ng miyembro ng demonic cult. Kaya naman ay sinabi niya kay Heobong na tingin niya na hindi matatapos ang kanilang pakay sa pagliligtas lamang sa mga squad leader, bigla naman na nagtaka si Heobong sa sinasabi sa kanya ng kanilang demoni lord. Sa Imperial Palace Guardians Hall 6th Central Room naman, ay naghahanda na ang Imperial Palace Guardian Master, First Great Supreme sa posibilidad ng pag-atake sa kanila. Nang may mabilis naman na tumatakbo at sinasabi na mayroon silang malaking problema, dahil ang mga ito ay matagumpay nang nakarating sa ika-5 palapag, at tingin niya na hindi din magtatagal ay makakarating na din sila dito. Hindi naman makapaniwala ang First Great Supreme sa nangyayari dahil ang Imperial Palace ay hindi naman nagawang mapasok noon, at napapatanong siya na kung paanong nangyari ito. Sa isip niya na nawala na ang kanilang Third at ang Second Great Supreme, at mukhang ang nagaganap ay nakaplano. Ang pagtungo sa lugar na ito ay tingin niya na ang target ng mga ito ay ang nakatagong kayamanan, kaya naman ay kailangan na niyang mapigilan ang mga ito anuman ang mangyari. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na hindi nila hahayaan lamang na makapasok sa ika-7 palapag ang mga kalaban anuman ang mangyari, nang bigla naman na may lumabas na malakas na enerhiya sa pintuan ng ika-6 na palapag, sa nangyari ay bigla naman na napahinto ang First Great Supreme. Sabi nito na ang malalakas na killing intent ng mga ito ay nahihirapan siya na makahinga, at kung titignan ang mga damit ng mga ito, ay kitang-kita kung gaano kadami na ang kanilang pinaslang. Sabi naman ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na ang mga insekto sa lugar na ito ay nauubos at palaging nagsisipaglabasan. Sabi naman ng isa na kailangan pa nilang linisin ang lugar na ito upang hindi makita ang bakas nila, kaya naman ay sinabi ng isa na mauna na sila sa nakatagong kayamanan at sila na ang bahala sa mga ito. Matapos ay nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad, kaya naman ay sinugod sila ng mga gwardya at sinasabi na kung anong lakas ng loob ng mga ito upang manghimasok sa lugar na ito, ngunit sa nangyari ay mabilis lamang na napaslang ang mga ito ng master ng Supreme Saber Sect, at nagpatuloy sa paglalakad. Bago umalis ay sinabi pa nito na wala na siyang panahon pa para sa mga insekto na ito. Sabi naman ng ibang mga gwardya na ang mga ito ay nagtataglay ng kakaibang bilis. Sabi din ng Great Supreme na kahit siya ay hindi din nagawang makita ang pagkilos ng isang iyon at sino naman kaya ang mga ito. Ang Imperial Palace Hall ay nakatago sa ilalim ng Great Imperial Tomb at binubuo ng 7 palapag. Ang ika-7 palapag ay ang pinakamalalim at dulong palapag, na kahit na ang Second at Third Supreme ay bibihira lamang na mapayagan makapasok. Sa daan naman patungo sa ika-7 palapag, ay sa isip ng isang master ng Supreme Saber Sect na habang nagpapatuloy sila ay mas lalong umiinit ang paligid, at kahit na binalot na niya ng kanyang inner energy ang kanyang katawan ay pinagpapawisan pa din siya, nang tinanong naman siya ng isa pang master at tinatanong kung ayos lamang ba ito, at sa nakikita niya ay mukhang nahihirapan siya ng dahil lamang dito. Sa isip naman niya na hindi man lamang pinagpapawisan ang isang ito, at ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa isang executive ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang level ng kanyang inner energy ay parang nasa ibang dimensyon na. Nang maya-maya ay sinabi nito sa kanya na tingin nito ay nakarating na sila sa ika-7 palapag, ngunit nagtaka naman ito sa kanyang nakita, dahil sa mayroon pang isang pasukan sa lugar na ito, kaya naman nang makalapit ay napansin nila na may nakasulat sa pader dito, at ang nakasulat ay kung sino ang magnais sa kayamanan ay makukulong at dito na mamamatay, at kung sino ang magpupumilit na gumawa ng paraan para makaalis ay dudurugin hanggang mamatay. Nang mabasa naman ng isang master ang nakasulat sa pintuan ay napasabi na lang ito na mukhang nais nilang takutin ang mga papasok sa lugar na ito, kaya naman ay sa isip nito na ang akala niya ay isa lamang itong normal na pader, ngunit ngayon na nakikita niya ito ng malapitan ay ang mga ito ay isang brick wall. Nang natigilan naman siya, dahil sa bigla na lang na nagbukas ito. Sabi naman ng isa na mukhang may kakaiba sa lugar na ito, at sigurado siya na nilagay ang ganitong klaseng bagay upang mapatagal sila, at ang ginawa nilang ito ay wala namang silbi. Kaya naman ay agad na nagutos ang isang master na magtungo na sila, kaya naman ay wala nang sinayang na oras ang dalawa at agad na nagpatuloy.
Sa Imperial Palace Guardian Hall 4th room naman, ay naiinis ang isa pang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sabi nito na parang isa lamang kalokohan na siya bilang isang sect leader ang kailangan na maglagay ng mga bakas ng demonic cult sword technique sa katawan ng mga ito. Maya-maya pa ay napasabi na lang siya na kaunti na lang at matatapos na din siya sa kanyang ginagawa. At ang malahalimaw na babae na isa ding master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay sigurado siya na nakaabot na sa nakatagong kayamanan kaya naman ay kailangan niya ng magmadali upang magawang makahabol. Nang bigla naman itong may naramdaman na presensya ng ibang tao na papalapit sa kanya, kaya naman ay napatanong siya na kung ito na kaya ang reinforcement ng mga ito at mukhang masyado silang maaga sa kanyang inaasahan. Sabi naman ng dumating na mukhang maging sa lugar na ito ay madami ding mga katawan na wala ng mga buhay, at mukhang mas malala ang sitwasyon sa lugar na ito, sa isip naman ng master na ang suot nito ay mukhang isa itong embroidered uniform guard. Nang bigla naman na sinabi ni Heobong na sa wakas ay nakita na din niya ang salarin sabay turo dito, nagalit naman ang master dahil sa pagturo nito sa kanya at napasabi na ang batang ito ay hindi siya nirerespeto. At sabi pa niya na ang isang ito ay mukhang nasa Supreme Peak lamang, ngunit ang kaiabangan nito ay hindi matatapatan. Kaya naman ay agad itong nagtanong kay Heobong na kung mag-isa lamang ba itong nagtungo sa lugar. Sinagot naman siya nito na kung ano naman ang magagawa ng bagay na iyon sa kanya. Sa galit ay sinabihan niya si Heobong na dapat ay natakot na ito, at dahil sa naiinip na siya sa kanyang ginagawa ay tuturuan na lang niya ito ng leksyon. Ngunit sinagot naman siya nito na maari naman siyang sumubok na gawin ang bagay na iyon. Dahil dito ay napangiti na lang ang master at sinabi kay Heobong na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang katapangan nito, ngunit sana ay makatagal ito sa kanya. Nang bigla naman na sumugod sa likod ni Heobong ang ating bida, at matagumpay na inatake ang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, matapos ay sinundan pa ito ni Yuwon ng isang kritikal na panapos na atake na tumagos sa kanyang katawan. Agad naman na nagbigay din ito ng atake, at nang magkaroon ito ng kaunting pagkakataon ay agad naman din itong napa-atres, sa isip nito na hindi man lamang niya nagawang maramdaman ang kanyang presensya, at nagawa lamang siyang mapatamaan gamit ang isang teknik lamang, dagdag pa nito na hindi niya alam na may kagaya niya sa hanay ng mga embroidered uniform guards. Matapos ay napaluhod naman ito at napapasabi na nagawa niyang makaiwas sa mga matitinding pinsala ngunit ang kanyang internal injuries ay malubha, at kailangan itong makatagal hanggang sa may dumating na kasamahan niya upang matulungan siya. Nang bigla naman siyang inatake ni Yuwon, sa nangyari ay mabilis na naputol ang isa nitong braso bago pa niya magawang makadepensa. Matapos ay sabi ng ating bida na masyado itong madrama sa pinapakita niyang pagsigaw dahil sa matinding sakit na nararanasan niya ngayon, at sinabi na kung sa tingin ba nito na hindi malalaman ng ating bida ang ginagawa nitong pakulo sa paggamit ng martial arts ng kanyang demonic cult. Sa narinig naman nito ay bigla siyang natigilan dahil sa ang isang ito ay mula sa demonic cult, kaya naman ay napapatanong na siya kung anong ginagawa ng mga ito sa Imperial Tomb. Nang bigla naman na pinutol pa ng ating bida ang natitira pa nitong braso, matapos ay sinabi nito na puputulan niya ang iba pang parte ng kanyang katawan sa kada tanong na hindi niya sasagutin, dahil dito ay nakaramdam naman ang master ng matinding takot at napapasabi na ang isang ito ay talagang nababaliw na. Sa Imperial Palace Guardians Hall, sa ika-6 na palapag, ay isa-isang inuubos ng mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang mga gwardya at tauhan ng mga Imperial Palace Guardians. Sabi naman ng head guardian habang ito ay nasa isang sulok ng silid, ay ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng martial prowess ng kagaya ng sa kanya o higit pa, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ito nangyayari ngayon sa Imperial Palace Hall. Dagdag pa nito na ang malahalimaw na babae na kung tawagin nila ay Bloodblade Master, ay nagawang maputol ang kanyang dalawang braso gamit lamang ang isang teknik, dahil dito ay naiinis siya na kung mauupo na lang ba siya sa isang sulok at papanoodin ang kanyang mga gwardya habang isa-isang pinapatay. Ngunit desidido naman ang mga gwardya nito at sinasabi na magsisugod lamang sila dahil hindi nila maaring hayaan lamang ang mga ito na magtungo sa sekretong kayamanan,
Ngunit sa isang was-iwas lamang ng kanyang sandata ay ang lahat ng mga papasugod na gwardya ng Imperial Palace Tomb ay napaslang, kaya naman nang matapos ay nagtanong ito na kung ilan pa ba sa kanila ang natitira pang buhay. Sumagot naman dito ang isa pa niyang kasama at sinabi na 5 na lang ang natitira at siya na ang baalang maglinis sa mga natitirang kalat na ito, nang bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagyanig mula sa kanilang itaas. Kaya naman ay napahinto ang isang master at napapatanong na kung anong nangyayari sa kanilang itaas, nang bigla naman itong napahinto, kaya naman ay agad nitong tinawag ang Spearblade Master upang makaiwas sa papabagsak sa kanyang uluhan. Hindi din nagtagal ay nagbagsakan ang malalaking tipak na bato sa kinaroroonan ng Spearblade Master. Sa nangyari ay napapasabi na lang ang Spearblade Master na muntik na siya sa nangyaring pagbagsak na iyon, at isa iyong hindi inaasahang dahilan upang labis siyang mapinsala. Nang bigla naman siyang nakaaninag ng isang imahe ng tao sa makapal na alikabok na gawa ng pagbagsak, sa isip nito na hindi niya nararamdaman ang kahit anong chi sa isang ito, at mukhang isa lamang itong ordinaryong tao, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino naman kaya ito. Nang bigla naman na ibinaba ni Yuhun ang kanyang kamay, sa nangyari ay agad naman na nawala ang makapal na usok na nakapalibot sa kanya, sa nangyari ay namamangha naman ito dahil gamit lamang ang pagkumpas ng kamay niya ay ang lahat ng mga alikabok sa kanyang paligid ay nawala. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay takang-taka na siya kung sino ba talaga ito. Nang bigla naman itong nakita ang ulo ng isa nilang kasamahan at ito ay ang Steelblade Master. Bago pa maganap ito, ay habang nakahandusay ang Steelblade Master, ay tinatanong ni Yuhun na kung bukod sa kanya ay mayroon pa bang 4 na Master ang nakapasok sa Imperial Tomb, na mabilis naman niyang sinang-ayunan. Nang bigla naman na may napansin ang ating bida dito, sabi nito na mayroon ding parasitic insect sa loob ng ulo nito. At mukhang inilantad talaga nito ang impormasyon patungkol sa kanyang tinatanong upang agad siyang mamatay, kaya naman ay sa isip ng ating bida na isa itong tahimik na estratehiya, kaya naman ay agad nitong pinutol ang ulo ng Steelblade Master. Sabi naman niya dito na kung ano pa man ay ang rason ng pagpasok ng mga ito ay para sa Kirin Blood, at sinong nakakaalam kung anong maaring mangyari kung sakaling makuha ng grupo nito ang Kirin Blood. Kaya naman ay kailangan na niya na magmadali, ngunit napapatanong si Yuhun na kung ano na ang kanyang gagawin dahil sa ang palapag na ito ay napakalawak at aabutin ng ilang mga oras bago siya makapunta sa iba pang palapag. Sa kasalukuyang sitwasyon ay natutuwa naman dito ang ating bida dahil sa pagkaepektibo ng shortcut na kanyang ginawa. Hindi naman makapaniwala ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts sa lalaking nasa kanyang harapan. Napatanong naman siya sa kanyang isip na kung isa ba itong reinforcement, ngunit agad naman na nagpugay ang mga gwardya nito at sinasabi na ang kanilang emperor ay nagpadala na ng taong tutulong sa kanila. Nagagalit naman dito ang Spearblade Master at hindi makapaniwala na ang isang embroidered uniform guard lamang ang taong pumaslang sa Steelblade Master. Kaya naman ay agad na naghanda ito upang atakihin ang ating bida, at sinasabi na kung anong lakas ng loob nito na magpunta sa kanila. Sa nakitang ito naman ng kanyang kasama ay hindi nito nagugustuhan ang reaksyon nito sa nangyari at masyado siyang nagpapadala sa kanyang emosyon, kahit na hindi pa nila alam ang mismong level ng martial arts ng isang ito. Habang papasugod ito sa ating bida, ay napapasabi naman ng Head Imperial Guardian na mukhang kakaharapin na nito ang panganib. At sinabi na kahit siya ay nasa magandang kalagayan ay hindi nito alam kung makakayanan ba niyang masangga ang atake na iyon at ano naman kaya ang pinaplano ng taong ito. Sa isip naman ng Spearblade Master na kung balak ba ng isa na ito na magpakamatay, dahil ang teknik na ito ay ang rurok ng spearmanship na ginawa sa pamamagitan ng pundasyon ng Supreme Saber Divine Martial Arts, at hinding-hindi niya magagawa na masangga ang atake niyang ito. Tinignan lamang ito ng ating bida, at mabilis na bumunot ng kanyang sandata, at nang matapos ay madali lamang na napapawalang bisa ito ni Yuhun. Sa nangyayari ay hindi naman ito makapaniwala, dagdag pa nito na ang bawat isa sa kanyang ginawang atake ay nagawa lamang nitong mapawalang bisa. Nang bandang huli ay ang Spearblade Master na ang umiiwas sa atake ng ating bida at dumedepensa.
Nang matapos ay napasabi siya na ang ginawa ng isang ito ay ang teknik na Ultimate Delightful Murder Blade, the fifth form of the Supreme Saber Divine Martial Arts, at sa papaanong paraan na ang isang gwardya lamang ay alam ang teknik na iyon. Nang napansin naman nito na napinsala ang kanyang kamay, at napasabi na hindi niya nakayanan na matalo ang isang tao na nasa kanyang harapan kahit gumamit na siya ng kanyang 10-star chi. Kaya naman ay tinanong na nito ang ating bida na kung sino ba talaga ito, at paanong ang isang miyembro ng Imperial Palace ay alam ang kanilang teknik, nang bigla naman itong natigilan dahil sa bigla na lang na nabasag ang kanyang sandata. Matapos ay mabilis naman siyang pinuntahan ni Yuhun sa kanyang tabi at sinabi na masyado itong madami pang sinasabi, sa gulat nito ay bigla naman siyang napa-atras mula kay Yuhun. Matapos ay napapatanong ang Spear Blade Master na kung ano ang nangyaring iyon, dahil hindi man lamang nito nagawang makita ang ating bida, maging ang maramdaman ito na papalapit sa kanya, at hindi maaring isa ito sa mga embroidered uniform guards. Nang bigla naman na nawala ito sa kanyang kinatatayuan, kaya naman ay nagtaka ito kung saan na siya nagpunta. Ngunit paglingon niya ay nakita na niya ang ating bida na naghahanda ng isang atake patungo sa kanya. Nang makita naman niya si Yuhun, ay napasabi naman ito na gumagawa ito ng mga after image at ang mga paggalaw nito ay paiba-iba. Kaya naman ay napapatanong siya kung paano naging posible na magawa ito, kaya naman ay agad nitong iniikot ang kanyang sandata upang gumawa ng panangga sa papalapit na atake sa kanya. Ngunit bigla naman na may nangyaring kakaiba sa atake ni Yuhun. Napansin naman ito ng Head Imperial Guardian at namamangha dahil ang iba't ibang mga paggalaw ni Yuhun ay nagsama-sama bilang isang teknik, at hindi din nagtagal at matagumpay itong tumama at tumagos sa katawan ng Spear Blade Guardian. Nang matapos ay napapatanong naman ito na sa papaano siyang natalo ng ganun kadali, sinagot naman ito ng ating bida at sinabi na wala na itong oras pa para pag-aksyahan pa siya ng panahon. Matapos ay nagsaya naman ang mga gwardya ng Imperial Guardian dahil sa nagawa nitong matalo ang isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ng ganun lamang kadali. Sa isip naman ng Head Guardian ng Imperial Palace na nagtataka siya dahil sa mayroong ganito katalentado sa miyembro ng mga Embroidered Uniform Guard, ngunit hindi ito maari dahil kahit pa ang pinakamalakas na gwardya ay hindi magtataglay ng ganitong klase ng level ng martial arts. Hindi naman nagustuhan ng isa pang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang nangyari dahil sa nagawa lamang na matalo ang Spear Blade Master gamit lamang ang dalawang teknik. Bukod doon ay sinabihan sila na walang kahit na sino sa mga Embroidered Uniform Guard ang maaring tumapat sa kanila, kaya naman ay napapatanong siya na kung sino ba talaga ito. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida kung siya na lang ba ang natitira sa lugar na ito. Sa nangyari ay bigla naman itong nakaramdam ng matinding takot dahil sa malakas na presensya na ipinaparanas sa kanya ng ating bida. Kaya naman ay agad na inatake nito ang sahig upang magkaroon ng mga alikabok para matakpan siya, napangiti naman dito ang ating bida sa ginawa niyang ito. Sa isip naman ng natitirang master na kailangan niyang makatakas sa lugar na ito, dahil sa maaring magaya siya sa kung anong nangyari sa Spear Blade Master. Kaya naman ay sa tingin nito na mas maganda kung may pasunod niya ang ating bida sa malakas nilang kasama at ito ay ang Blood Blade Master. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawang pagtakas, dahil sa madaming mga sword eyes na nasa kanyang dadaanan, matapos ay tinanong siya ni Yuhun kung sa tingin ba nito ay makakatakas siya sa kamay ng ating bida. Dahil dito ay napapatanong naman ang master na kung saan naman kaya nanggaling ang ganito kadaming mga espada sa kanyang daraanan, at posible kaya na magawa nitong makontrol ang ganito kadaming mga espada sa isang controlan lamang, kaya naman ay sinabi nito na wala na siyang iba pang pagpipilian kung hindi ang mabilis na makaalis dito, dahil sa mas malaki pa ang tsansya niya na mabuhay sa mga espada na gawa sa yelo kumpara sa kalabanan ang halimaw na ito. Agad naman na ipinang-atake ito ng ating bida patungo sa kinaroroonan ng master, sabi nito na hindi magagawa na makagalaw ng ating bida habang ginagamit ang Chi Sword Control, kaya naman ay pinalibutan nito ang kanyang sandata ng kanyang Chi Aura upang labanan ang mga ito. Kaya naman ay agad itong naghanda ng isang teknik at ito ay ang Supreme Saber Divine Martial Arts Sword Technique, 4th Form, Ultimate Destruction Sword,
Nang nagawa niyang maatake ito ay napasabi siya na tama ang kanyang hinala na ang mga ito ay tanging mga espada lamang na gawa sa yelo, at ang mga ito ay wala lamang kumpara sa kanyang teknik, nang bigla naman na mabilis na nagtungo ang ating bida sa kanyang likudan at sinabihan siya na ang kanyang likudan ay bukas na bukas. Dahil sa nangyari ay bigla naman itong napasigaw na kung paano niyang nagawa na magtungo sa kanyang likudan, ngunit sinagot lamang siya ng ating bida ng isang pag-atake na nagawang ihiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Gulat naman ang head ng guardian ng Imperial Palace sa kanyang nakita na ginawa ng ating bida, at napasabi na lubos siyang namamangha dahil may ganito palang magaling na martial artist ang umiiral sa mundo. Dagdag pa nito na hindi na importante kung sino man ang lalaki na ito, dahil sa ngayon ay masaya siya dahil ang lalaki na ito ay nasa kanilang panig, at bukod pa doon ay malaki ang tiyansa na makakaya nitong matapatan ang malahalimaw na babae na kanyang nakaharap. Kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na magtungo ito sa ibaba at pigilan ang mga kaaway, dahil kailangan nilang magmadali bago pa makuha ng mga ito ang nakatagong kayamanan. Ngunit tinitigan lamang siya ni Yuwon ng masama, dahil dito ay bigla naman siyang kinabahan dahil sa hindi maganda ang kanyang nararamdaman, bukod pa doon ay hindi pa nito iniaalis ang kanyang blade sa kanyang pagkakahawak at nagpapalabas pa din ito ng killing intent. Sabi naman dito ng ating bida na kung anong magagawa nito, dahil siya ay hindi nila kakampi, nang bigla naman siyang pinugutan ng ulo ng ating bida. Nagtaka naman ang mga gwardya ng Imperial Palace Guardian dahil sa nakita nilang pagpaslang ng ating bida sa kanilang head guardian. Kaya naman ay napasigaw sila na kung anong ginagawa ng ating bida. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon sa mga ito na mukhang pinapaniwalaan pa din nila na nasa kanilang panig ito. Kaya naman ay sinabi ni Yuwon sa kanila na siya ay isang master na mula sa 10,000 Great Mountains. Sa nangyari ay bigla silang nakaramdam ng matinding takot dahil sa isip nila na kung ito ay nagmula sa the 10,000 Great Mountain ay malamang na isa itong miyembro ng Heavenly Demonic Cult. Dagdag pa ng ating bida na ngayon ay papaslangan din niya ang lahat ng mga ito. Sa Imperial Palace Guardian Hall Prison, ay nagtungo dito si Heobong upang pakawalan ang mga espiya na kanilang ipinadala sa Imperial Palace. Naiiyak naman si Heobong dahil sa kanyang mga nakikita, dahil sa ang kuko ng mga ito sa kanilang mga paa at kamay ay tinanggal at nagawang pasuan sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, totoong natural lang para sa kanilang mamatay dahil sa matinding pagpapahirap na kanilang dinanas. Sabi naman ng isa sa mga ito na maswerte siya na makaligtas at dahil ito sa biglaang pagpasok ng mga hindi kilalang mga grupo, ngunit mamamatay naman din sila para sa kanilang demonic cult, dahil sa ang trabaho nila ay ang mag-espiya, kaya naman ay sinabihan nito si Heobong na huwag na itong malungkot dahil sa namatay ang mga ito nang nagawa ang kanilang mga tungkulin. Dagdag pa nito na ang mga miyembro ng Darkness Clan ay nabubuhay bilang anino ng demonic cult, nang walang mga kaibigan o kahit mga pamilya, at nagawa ng mga ito na mabuhay sa huling pagkakataon kasama ang Heavenly Demon at nagawang makuha ang kanilang mga bangkay. Kaya naman ay sigurado siya na ang mga ito ay walang mga pinagsisisihan. Sa isip naman ni Heobong na alam naman niya ang patungkol sa bagay na iyon ngunit ang Demon Lord ay mas lalong nagalit dahil sa nalaman din niya ang tungkol dito, at matagal-tagal na din nang huli niya itong makita na magalit. Nang bigla naman itong naalala si Yuwon na nagtungo sa mga kalaban nila nang siya lamang, kaya naman ay napapatanong ito na kung nasa maayos lamang ba siyang kalagayan. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang kasama na may kailangan pa siyang ayusin sa lugar na ito at magmadali sa kung nasaan na ngayon ang kanilang Demon Lord, nang bigla naman silang natigilan dahil sa matinding pagyanig ng lugar. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa may kakaibang enerhiya ang nagmumula sa kanilang ibaba, kaya naman ay nagmamadali itong nagpaalam sa miyembro ng Darkness Clan upang hanapin ang Demon Lord kaya naman ay siya na muna ang bahala dito, na sinang-ayunan naman ito. Sa ikapitong palapag naman ay madali lamang na dinidepensahan ng isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang mga patibong. Sabi nito na ang mga patibong sa lugar na ito ay pawang mga pambata, at maya-maya pa ay nakita at narating na din ng mga ito ang pintuan sa nakatagong kayamanan ng Imperial Palace na kanilang ipinunta.